Merienda muna yung alaga natin. Yan, hot cake. Sige, kain ka lang. Tapos meron siyang tinapay. Mahirap pala pag yung sitwasyon ganito. Tapos yung paa niya, nagka-infection. Bawat kilos niyan kailangan buhatin. Kahit yung pag-uupo, kailangan alalayan. Pagpapaligo ko, kawawa naman. So yun, yung trabaho ko, sinacrifice ko na lang para kay nanay. Kasi kung hindi ko ito maalagaan, walang mag-aalaga sa kanya. Dahil yung mga kapatid ko, ayaw mag-alaga sa kanya. Kaya ang ginawa ko, tumigil ako sa pagtatrabaho. Mahirap syempre, kasi kailangan natin ng may pangailangan din tayo. Yun nga lang, wala tayong choice, wala tayong magawa. Kasi wala naman mag-aalaga rito kay nanay, kundi ako lang. Nakikitira lang kami rito sa kuya ko. Itong bahay na to, sa kapatid ko to. Yung kuya ko naman, hindi naman siya maasahan, gawa nga ng busy din sa pagsasaka. Bali yung tulong ng kuya ko, yung pagtira namin dito, ilaw, tubig, pero binabayaran naman siya ng mga kapatid ko. Kasi yung allowance ng nanay ko, sa kanya na pupunta. Siya yung tumatanggap, hindi ako nakikialam sa pera nila. Gawa nga ng hindi nga kami magkasundo-sundo ng mga kapatid ko. Kaya hindi ako nakikialam sa allowance ni nanay. Kung meron silang binibigay sa akin, tinatanggap ko. Iuuwi ko lang to rito sa Samar. Gawa nga hindi ako makapagtrabaho sa Maynila. Kasi kami yung magkasama ni nanay. Naisipan ko, sabi ko, iuwi ko na lang ng Samar. Pero kinausap ko muna yung mga kapatid ko. Yun nga lang, ayaw nilang pumayag. Pero sabi ko sa kanila, sige, kung hindi kayo papayag, kayo ang mag-alaga kay nanay. Hindi sila pumayag. Pinahanap ko ng bahay sa Maynila. Yung kapatid kong babae, nagagalit lang, nagmamadali daw ako. Siyempre may trabaho tayo. Kailangan kong makapasok sa trabaho para meron kaming pambayad sa bahay, tubig, ilaw, panggastos namin, pamasahe ko. Hindi sila pumayag. Hanggang sa napilitan ako, nakapagdesisyon ako, sabi ko, iuwi ko na lang si nanay sa Samar. Kaso nga lang, itong kapatid ko, hindi pumayag muna. Nag-away-away pa kami kasi itong kuya ko, itong may-ari ng bahay na to, itong tinitirhan namin, hindi pumayag. Kasi nga daw, walang mag-aalaga. So, nangyari, pagkarating namin ng Samar, kinabukasan, na-stroke. Tapos yun na, doon na nagsimula yung sakit niya. Dinala ko sa ospital. Tapos pagdating sa ospital dito sa amin sa Samar, 1 linggo kami, wala akong kapalitan, wala akong tulog na maayos, walang ligo, walang kapalitan, pati pagkain ko, dami kong iniisip, dami kong stress na rin kasi ako Unang-una iniisip ko yung sinanay, yung pangalaw trabaho ko, yung tirahan ko dun sa Maynila. Tiis ko yun 1 linggo, wala akong kapalitan. Wala akong kapalitan sa ospital, pero hinahatira naman kami ng pagkain ng kuya ko, kaya yung pamangkin ko. Kaya ito, wala tayong trabaho ngayon. Tiis-tiis lang muna. Ilang buwan na kami rito, magdadalawang buwan na kami. Napakahirap ng sitwasyon namin ni nanay. Mahirap. Tapos yung pangailangan na hindi rin maibigay ng mga kapatid ko. So so yun, abangan niyo yung mga susunod na vlog ko kasi